dear beloved, Boss Mike, Cervera. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi sa amandako ng mundo. Naroon kayo syempre. Magandang buhay na rin para sa ating lahat. Oh, ayan na nga. Balikan muna natin si Manang Risa. Pasok. Risa Hontiveros, ang pamunuan ng Philippine National Police, na kung hindi nila seryosoin ang paghanap at pag-aresto kay Pastor Apollo Kibuloy ng Kingdom of Jesus Christ, ay baka maunahan sila ng mga US authorities. Muling nanawagan si Hontiveros kay PNP Chief General Romel Marbil na pakilusin ang kanyang mga tawan upang tuntunin si Kibuloy. Paliwanag ng senador, hindi may pagkakaila sa lahat na nasa most wanted list ng Federal Bureau of Investigation si Kibuloy. Di ba? Most wanted yan sa sa Amerika. Balikan natin kasi nawawala na tayo sa Nawawala na tayo sa issue ni Kibuloy na nagtatago na sa ilalim ng lupa. Diba? Parang parang konektado ito sa panggugulo at pag yayaw-yaw netong mga aso ni Kibuloy. Diba? Mga kababayan, ano nga ba ang ginagawa ng ating kapulisan kung bakit parang tila napakabagal at tila ba hindi nila matunton o makita si Kibuloy? Naloko na. Tanong ko rin yan eh. Tanong namin yan, kung bakit ba hindi nyo matunton si Kibuloy? Nag-iisa lang naman yan. Matanda pa. Di ba? Nag-iisa na lang, matanda pa, hindi pa makita. So yun na nga mga kababayan, di ba? Ang problema kasi sa atin mga kababayan, pera-pera talaga eh. Parang ang tao ngayon, lagi na lang pera ang mahalaga eh, no? Wala na si Kibs, andun na sa ilalim ng lupa, kausap ang kanyang ama na si Lucifer. Alam ba? Sabi naman ni Pretty G, baka nagpa-plastic surgery na si Kibuloy. Ginamit niya yung pera, limos niya para maitago siya. Grabe. Kasi lahat na pwede mo nang isipin hindi nyo na masisisi. Itong marami nating mga kababayan na mag-isip ng kung ano-ano, dahil nga hindi nga makita, hindi mahanap, si Kibuloy. Hindi na may alis sa atin na mag-isip ng kung ano-ano. Pero tuloy na natin to. Sige, pasok. Binuksan na rin ang kanyang warrant of arrest sa California Court kasunod ng pag-freeze sa kanyang mga ari-arian sa Amerika. Nako, binuksan na rin Kibuloy. Alam nyo, kasama yan, kaya nagwawala. Ulitin ko, kasama yan sa issue ng mga Duterte group. Kaya sila nagwawala. Wala na. Si Kibuloy ay wanted sa Amerika sa mga kasong sex trafficking by force. Sex trafficking by force. Naku, nagwawala sila na parang asong tahol ng tahol. Yun na nga mga kababayan. Pasok. Fraud and coercion. Fraud and coercion. Naku, daming kaso. Sex trafficking of children. Sex trafficking of children. Miss Esteban, naku, wala talagang Conspiracy at bulk cash smuggling. Cash smuggling. Naku, talaga naman, Kibuloy, bakit ang dami mong ginawang kasalanan? Naloko na. Di ba no? Si Kibuloy naman may gawa niyan Kaya't maaring mag-request ng extradition ng Amerika upang huliin at dalhin doon si Kibuloy upang harapin ang kanyang mga kaso. At walang magagawa ang ating gobyerno doon. Hindi mapipigilan ni Pangulong Bongbong Marcos yun. Wag naman sana na mahuli yung ating Philippine National Police sa kung at kailan mag-extradition request ang Estados Unidos. Oo nga naman, PNP. Aba, ba hihintayin nyo pa ba na ang Amerika ang gumawa ng mga hakbang para mahuli si Kibuloy? Abay, nakakahiya naman, parang, Diyos ko naman, kababain. Lalabas niyang kahiya-hiya ang bansa natin at ang buong pamunuan ng PNP. Di ba? Oo, lalabas. Nakakahiya-hiya tayo dyan, mga kababayan, Hindi ba? Dahil doon, humaharap si Kibuloy sa 6 na mabibigat din
na mga kaso na nabuksan na yung warrant doon sa California court. Matagal nang nasa most wanted list siya ng FBI. Wanted ka sa anak ko, Kibol. Wanted ka na daw talagang matagal na sa FBI. Oo, FBI hindi FBI. Oo. Sige, tirahin mo ang PNP, ha? Matagal nang finreeze ng US government ang kanyang mga assets. Kinwestiyon ni Hontiveros ang double standard ng PNP kay Pastor Kibuloy dahil matapos kansilayin ang kanyang lisensya ng mga baril at permit to carry firearms outside residence o PTC-4 ay binigyan pa ito ng 6 na buwan para isuko ang mga baril. Oo nga! Grabe naman yun! Grabe naman yun. 6 na buwan pa. Maaabutan nyo pa bang buhay si Kibuloy niya kapag kaganyan? Grabe, no? Grabe yung mga polis naman. Grabe. Oo, papasukin na ang FBI. Sabi dito ni Stella Rosal, di ba? Papasukin na rin. Papasukin na rin sabay. Oo, isabay nyo na sa ICC, di ba? Pero inyo mga kababayan, binigyan pa ng 6 na buwan. Para ano? Para isuko yung natitirang ilang mga baril ni ilang armas ni Kibuloy. Ibang klase Kung iba-iba yan, alam nyo, abay, niransak na nilang lahat, di ba? Samantalang kung ordinaryong mamamayan ay agaran. Good news umano ang Di ba? Kapag ka-ordinaryong mamamayan abay talagang wawasakin ang puwerta ng kanilang bahay o pintuan, di ba? report ni Secretary Benhar Abalos ng BILG na nagsuko ng 5 baril ang kampo ni Kibuloy. Ngunit ito ay maliit na bahagi lamang ng 19 na baril na nakapangalan kay Kibuloy. Nga, ano ba yan? Abalos. Alam mo, kapag kayan, itinarabaho mo talaga at nahuli mo, ay malamang sa alamang baka mamaya mag-number 1 kang senador. Di ba? Mag-number 1 kang senador kapag ka nahuli mo yan si Kibuloy. Dapat papasukin na nila. Si Morales. Talaga ba? Hiwalay pa ang baril na gamit ng kanyang private army na ipinakikita sa social media ng kanyang mga supporters. Kita nyo, parang pinagyayabang pa nila. Eto, yung mga barrel. Maraming barrel si Kibuloy. Naloko na. Kaya wag kayong magtatangka. Ganon Parang Pilipinas lang yun, parang yung mga Navy lang natin, eto pinalubog na namin yung barko nyo. Wag kayong magtatangka, kundi ganito ang mangyayari. Ganito, lulubog ng ganito, wawasyakin namin ng ganito. Ang lalakas ng mga armas namin. Naloko na. Di ba? Taga Ilocano, immortal yan, si Kibuloy. Anyway, mga boss. Kasi, dapat talaga tutukan ito ng PNP. Kasi meron naman mga pondo yan At sinasabi ba nila mahina yung intelligence nila? Mahina ba talaga ang PNP rito? Eto mga kababayan, baka sabihin nyo, nagiging bias tayo. Syempre kailangan natin batikusin at gisingin. Yung dapat gisingin sa gobyerno kung kinakailangan. Kaya kailangan kalampagin din natin ang PNP. Samahan natin si Maring Risa dito. Di ba? Naloko na. Muli, Mike Cervera po, nagpapaalam na kasi may date. Oo. Naloko na. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi sa mandako ng mundo. Naroon kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Our beloved Boss Mike